Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Isang bagong taon na binigyan na naman po sa atin ng Panginoon at samahan niyo po kami sa taong 2026 upang alamin natin ang mga kalooban ng Panginoon, ang kanyang mga katuruan sa pagpapalaganap ng kanyang salita at sa pagpapatibay po ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa buwan po na ito, ang buwan ng Enero, ay meron po tayong tema na kung saan pag-uusapan po natin ang paglago ng pananampalataya. Kaya po ang tema natin ay Growing in Faith at isisiris po natin ito sa buong buwan ng January para po mas mabigyan nating diin at mas lalo nating maunawaan ang tema na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, sa oras po na ito, ang pamagat ng mensahe na galing sa Panginoon ay from milk to solid food. At kanina nga po binasa ni Sister Letlet ang ating Bible passage. Pag-usapan po natin ang paglago ng pananampalataya natin sa Diyos sa pamamagitan ng mga salita niya. Tandaan po natin, God desires growth. Ang Diyos po nating sinasamba ay humihiling o naghahanap sa ating mga sumusunod sa Kanya ng pagbabago at paglago. So, hindi lamang po pagbabago, kundi dapat tayo din po ay lumalago sa pananampalataya. Sabi nga po doon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity." Kaya dito pa lang po sa talatang ito, makikita natin na talagang umaasa ang Panginoon sa atin ng paglago. Kaya nga niya po ibinigay sa atin yung salita niya upang tayo po ay lumago, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi lalo sa pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, sa maikling mensahe nito, bibigyan ko po kayo ng 4 na puntos upang pag-usapan po natin ano po ba yung kahalagahan ng solid food para po lalong higit sa ating mga matatagal na sa pananampalataya. At nakikita po natin doon sa binasa ng ating kapatid kanina, yung gatas na kung saan ito po ay ginamit na paraan upang ilarawan ni Apostol Pablo at ng ibang mga apostol ang kanilang paglalarawang espiritual na pagkain. Tingnan po natin ang 4 na mga bagay upang tayo po ay ma-remind, tayo po ay matuto, tayo po ay muli malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Number 1, mga kapatid, na punto, ang sabi ko po rito, milk is necessary for spiritual beginners. Ang gatas daw po ay mahalaga. Sinabi pong mahalaga, hindi po ito optional. Talagang kailangan. Milk is necessary for spiritual beginners. Ito pong mga spiritual beginners po na ito po yung mga baby pa sa pananampalataya. Ang sabi nga po ni Apostol Pedro, sa unang Pedro, kapitulo 2, talatang 2, ang sabi po rito sa English, "Like newborn infants, desire the pure milk of the word, so that by it you may grow up into your salvation." Tingnan niyo po, si Apostol Pablo at si Apostol Pedro ay ginamit po nila yung salita ng Diyos ng paghalin tulad po sa gatas. Pero makikita po natin dito sa sinabi ni Apostol Pedro
na ito pong gatas ay hindi po para sa lahat. Hindi po ito applicable sa lahat ng mga Kristiyano, kundi doon lamang po sa tinatawag na newborn infants, yung mga bago pa lang sa pananampalataya. O yung iba nga, hindi yung talagang wala pa talagang kinalaman sa Biblia. Bakit po? Bakit mahalaga? Kasi po, parang katulad ng batang sanggol, hindi mo naman papakainin niya ng solid food agad. Kasi pwedeng mapahamak po yung bata. Sabi ko po rito, milk o yung gatas, nagre-represent po siya ng basic gospel truths. Ano po ba yung mga basic teachings ng Bible? Andiyan na po yung kaligtasan, mga basic learning sa Bible. Yung salvation, yung grace, yung repentance, yung pagsisisi, yung faith, at saka yung iba pang mga mga basic doctrines, katulad ng langit, ng impyerno. Ayan, mga basic doctrines po yan, na kung saan ito po yung itinuturo, lalong higit doon sa mga bago pa sa pananampalataya. Ngayon, ang newborn baby, mga kapatid, ang sabi ko nga kanina, ay hindi optional yung gata sa kanila, kundi ito po ay essential, ito po ay mahalaga, dahil dito po sila magiging matibay, dito po sila lalaki ng maayos at titibay yung kanilang katawan. Alala ko po yung aking anak noon, nung siya po ay sanggol pa, ay talagang ang lakas sa gatas. Kaya ang aking asawa po ay talagang pinapakain ko ng gusto dahil siya po ang nagbibigay ng gatas sa aming anak. Napakalaga po yun, lalo na sa mga bata sa sanggol. Dahil po, maliban sa gatas ay wala pa po silang pwedeng kainin. Sabi ko po rito, giving solid food too early would harm the baby. Tama po yun. May nakita na po kayong bata na kapapanganak pa lang, kumain na agad ng ice cream. O kaya kumain na agad ng, bulalo. Wala naman siguro pong ganun. Spiritual infancy is not wrong. It is natural at the start. Tingnan niyo po dito yung salita, it is natural at the start. Totoo po yun, natural lang po yun na ang baby ay pag baby pa lang, gatas pong kinakain. Okay lang po yun. At pagdating po sa iglesia, yung mga bata pa sa pananampalataya, wag po tayong malungkot, wag po tayong madiskurahe kung ang itinuturo pa lang po sa atin ng ating ministro o ang ating mentor sa loob ng church ay yung mga gatas pa lang, yung ibig sabihin mga basic doctrines pa lang, mga basic teachings pa lang ng Biblia. Huwag tayong malungkot na ganun pa lang yung nakakain natin sa ating buhay. Kasi po, ang pananampalataya ay hindi po madalian. Ito po ay dumadaan sa proseso para po tayo mas maging mature ng maayos at hindi po yung parang manggang hilaw na kinalboro, maasim po yun. Kahit dilaw na siya, maasim kasi binigla po yung kanyang paghinog. Ang pananampalataya po hindi yan binibigla. Dumadaan po ito sa proseso at alam po ito ng Panginoon. Depende po sa ating buhay. Kaya po tayo meron po tayong iba't ibang proseso, meron tayong iba't ibang paraan ng Panginoon sa paglago sa pananampalataya. Kaya katulad nga po nung topic natin nung nakaraang linggo ay huwag po tayong magkumpara sa bawat isa. Kasi po, ang paglago natin sa pananampalataya ay hindi po pare-pareho. Ayan. The goal of milk is growth, not comfort. Ang purpose po pala ng gatas,
lalong higit sa mga newborn sa pananampalataya, ay para lumago sila, para po sila lumakas. Hindi po para maging komportable po sila. Bakit? Kaya nga po yung gatas para lang po sa mga baby. Hindi po ito para doon sa matatanda. Kasi po pag ang gatas ginamit at kinain pa rin ng matatanda, hindi po magandang tingnan. Although pwede naman silang uminom ng gatas, pero kung sa gatas na lang sila nabubuhay, hindi po yun pwede. Kaya po sa larangan ng pananampalataya, mga kapatid, bago po tayo maging matured, bago po tayo maging matibay sa harapan ng Diyos, kinakailangan muna natin maging bata sa pananampalataya. Bakit? Kasi po sa bata nagsisimula ang kaligtasan ng Panginoon. Ang sabi nga po ni Christ sa Mark chapter 10 verse 15, "Truly I tell you, whoever does not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." Huwag po kayong maguluhan o malito sa sinasabi ko po, mga kapatid. Ang sinasabi po natin dito, hindi yung pagiging physical na bata o yung pagiging batang isip. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Christ dito. Kundi ang sinasabi po ng Panginoon ay maging tulad tayo sa bata, na kung saan ang bata hindi yan nagtatanim ng puot, hindi yan nagiging matigas ang ulo. Diba? Ang bata, pag sinaway mo, umiyak yan, kinabukasan nakalimutan niya na okay na kayo uli ng bata. Ganun daw po, kasi ang bata po ay vulnerable. Ano po ibig sabihin ng vulnerable? Na natuturuan mo pa. Ganun din daw po tayo sa pananampalataya. Kung gusto po nating makapasok sa kaharian ng langit, ang sabi ng Panginoon, tumulad kayo sa mga bata. Kaya nga po tayo noon, nung nagsisimula pa lang tayo sa pananampalataya, para tayong mga sanggol. Wala pa po tayong alam sa Biblia. Wala pa tayong alam sa ministry. Hindi pa natin alam kung paano umibig ng tama sa ating kapwa. Hindi pa natin kilala ang Panginoon sa buhay natin. Naliligaw pa tayo ng landas. Pero, para po makapasok po tayo sa langit, para makasama tayo dun sa inililigtas ng Panginoon, ay dapat daw po tumulad tayo sa bata. Upang sa gayon, makakain po tayo ng gatas na kinakailangan ng mga bago pa sa pananampalataya. Pangalawang bagay po, mga kapatid, na dapat po nating talakayan. Ang sabi po rito, remaining on milk leads to spiritual weakness. Ito yung sinasabi ko po, mga kapatid, kanina, na ang gatas po ay para lang po sa mga baguhan, para lang po sa mga spiritual newborn. Pero kapag ikaw po ay talagang matagal na sa pananampalataya, wag na tayo pong mag-stay na kumain ng gatas o lagi na lang gatas ang kinakain. Bakit daw po? Kasi daw po, ito daw ay naglilid sa spiritual weakness. Sa katunayan, mga kapatid, nakita natin to doon sa binasa kanina sa aklat po ng Korinto, na kung saan si Apostol Pablo sumulat po sa iglesia ng Korinto dahil po nagkaroon doon ng spiritual weakness, nagkaroon po ng spiritual immaturity ang iglesia ng Korinto. Bagamat alam po natin, nung panahon po na ito ay talagang established na po ang Korinto. Talagang may mga matatagal na sa pananampalataya po doon. Kaya dito po sa verse 2 ng chapter 3 ng 1 Corinthians, ang sabi po rito ni Paul, I give you milk to drink, not solid food, since you were not ready for it. In fact, you are still not ready. Tingnan niyo po yan. Pinapakita po dito ni Apostol Pablo na itong mga
iglesia sa Corinto, ito pong mga kapatiran sa Corinto nung time po na yun, dahil po sa kanilang pagiging immature, ang sabi ni Paul, ay hindi pa kayo ready sa solid food dahil sa mga ipinapakita nyong mga ugali nyo sa loob ng church. Kaya sabi niya, dapat ang ibigay ko sa inyo, gatas. Tignan niyo po yan. Hindi gustong ipahiya ni Paul ang mga kapatiran sa iglesia ng Corinto sa sulat niya po na yun. Kundi talagang gusto niyang i-assess po sila, gusto niyang makita sa kanila na ito yung evaluation ko sa inyo. Na kayo hindi pa kayo talaga matibay sa pananampalataya. Bakit? Kasi po, yung Corinto po nung panahon na yon, kung babasahin po natin yung buong Kapitulo 3, ay nagkakaroon po sila ng struggle ng, sabi nga, ng paghihiwa-hiwalay. Meron nagsasabi, ako kay Pedro, ako kay Pablo. Diba? Kaya po, sumulat si Pablo, in the first place, sa mga taga-Corinto, upang ma-address po yung bagay na yon. Mga kapatid, ganun din po sa panahon natin ngayon. Kapag ang isang Kristiyano, kapag tayo lagi pa rin kumakain ng gatas at hindi ng solid food, lalo na tayo pong mga matatagal na sa pananampalataya, 5 years, 10 years, 15 years na sa church. Pero ang gusto mo pa rin pakinggan yung mga basic doctrines, yung mga basic na mga katuruan. Ayaw mong pakinggan yung mga nakakasakit ng damdamin, yung mga nakakadisiplina sa'yo. Talagang nagdi-detach ka sa church pag yun na yung napapakinggan mo, yun na yung naririnig mo sa loob ng church, na parang baga feeling mo ikaw na lang lagi yung pinatatamaan. Mga kapatid, yung mga ganong tao, yung mga ganong Kristiyano, sabi nga, yung mga mahilig pa rin sa gatas. At ito yung mga taong nag-struggle, sabi ko nga rito, milk-fed Christians struggled with division, yung paghiwa-hiwalay, jealousy, yung pag-iinggitan, spiritual immaturity, inconsistency, and yung pagiging childish. Imagine nyo po, ang 25 years old na tao na umiinom pa rin ng gatas. Hindi siya kumakain ng solid food. Gatas lang ang kinakain. Ano po sa palagay nyo? Ano yung maganda bang tingnan doon sa tao po na yun? Siyempre yung tao po na yun manghihina. Wala siyang sapat na protina, wala siyang sapat na nutrients sa katawan. Dahil po mali yung pagkain na kinakain niya. Kaya, pagdating po sa pananampalataya, mga kapatid, ganyan din po ang gawin natin. Huwag po nating hayaan na tayo, mga matatagal na Kristiyano, gatas pa rin yung kinakain natin. Kundi tayo po ay maghanap, magutom po tayo sa solid food, magutom tayo at hanapin natin ang mga matitigas na pagkain ng Panginoon. Dahil dito po tayo lalakas. Dito po tayo magmamature. Pero katulad po ng mga taga-Corinto, sabi ni Paul, hindi pa kayo pwede sa solid food. Mga immature kayo Hindi pa kayo talaga handa para bigyan ko ng mga pagkain matitigas. Tandaan po natin, time does not equal maturity. Kahit gaano ka nakatagal sa iglesia, hindi ibig sabihin nun mature ka na sa pananampalataya. Kasi meron naman pong mga kapatid, may mga Kristiyano, ayun nga, nagsitagal na sa iglesia, naging matanda na sa iglesia, pero hindi naman talaga naging matured. Kasi po, ang ginagawa niya lang sa iglesia, tagapagpala, pagtapos ng service, diba, tagapag-pray, yun lang. Hindi man lang na-involve sa mga ministry, sa mga fellowship, sa mga evangelism, hindi man lang na-involve sa mga prayer, yung mga prayer warriors na tinatawag, sa music, hindi man lang na-involve. Kasi ayaw niya magpa-involve.
Yun po yung nagdadala sa atin sa spiritual weakness. Sabi nga po dito sa James chapter 3, verse 14 hanggang 16. Pakinggan nyo po ang sinasabi dito ni Santiago. But if you have bitter envy and selfish ambition in your heart, don't boast and deny the truth. Such wisdom does not come from above, but is earthly, unspiritual, demonic. For where there is envy and selfish ambition, there is disorder and every evil practice. Nakita niyo po dito yung sinabi ni Santiago. Kaya ganito po yung nangyari sa mga taga-Korinto. Meron sila kanya-kanyang gusto, may kanya-kanya silang idol. Ako idol ko si Paul. Ako idol ko si Pedro. Nagkaroon ng paghahatian sa loob ng church. At hindi lamang po yun. Merong talagang disorder na nangyari po ng panahon na yun. Ganon din po tayo. Kapag tayo po hindi kumakain ng solid food, ganon po ang mangyayari sa atin. Kakaroon po tayo ng mga pag-iingitan, ng pagkakampi-kampihan, kasi po hindi solid yung ating kinakain, hindi solid yung grow natin sa pananampalataya. Kaya kung gusto po nating lumago, gusto po nating maging mas malakas, magkaroon tayo ng spiritual muscles, kumain po tayo ng solid food na galing sa Panginoon. Number 3, ang sabi ko po rito, stagnation is a serious spiritual problem. Tayo po ba naranasan na natin yung stagnation? Ano ba yung stagnation? Ito po yung pagiging stuck. Yung pagiging hindi ka na lumago. Ano po, yung na-stuck ka na lang dyan. 10 years, 20 years ka ng Kristiyano, ganun pa rin yung pamumuhay mo, ganun pa rin yung ministry mo, hindi man lang nag-improve. Wala ka, ang worst case scenario, wala ka pa rin ministry hanggang ngayon. Ganun po ba tayo mga kapatid? Kailangan po, habang tayo po ay tumatanda, nagmamature sa pananampalataya, tumatagal sa church, dapat mas lalo pong dumadami ang ministry natin, mas lalo tayong nagiging teachable at nagiging teacher din sa ibang tao. Hindi lang yung lagi tayo ang tinuturuan. Dapat tayo rin po nagtuturo sa iba. Dapat din tayo po nagsishare ng nalalaman natin sa iba. Hindi yung tayo na lang lagi ang gusto nating binibaby sa loob ng church. Wag pong ganon. Hebrews chapter 5, verse 12 hanggang 13, ang sabi po rito, although by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the basic principle of God's revelation again. You need milk, not solid food. Now, everyone who lives on milk is inexperienced with the message about righteousness because he is an infant. Tingnan niyo po yan. Ang tao pong nagmamature, dapat po nakikita ang bunga sa kanilang mga buhay. Hindi po nakikita sa wrinkles ng noo o wrinkles ng balat o puti ng buhok. Hindi po nakikita yung spiritual maturity dyan. Kasi po kahit bata ka pa, kapag hinahanap mo talaga maging mature sa Panginoon, magiging spiritually mature ka. Ano po ba yung dangers ng pagiging stagnant? Ano po yung mga delikadong pangyayari kapag tayo po ay hanggang sa ngayon ganun pa din, walang pinagbago, walang nagbago sa buhay natin. Nagbago na lahat, pati taon, pati trabaho mo, pati yung pag-aaral mo, nagbago na lahat. Pati nga yung mata mo, dati malinaw, malabo na ngayon. Pero yung ugali mo hindi pa rin nagbago.
Yun po yung tinatawag stagnant faith. Ano po yung mga dangers nito? Sabi ko dito, number 1, cannot handle truths. Mahalaga po na tayo marunong tumanggap ng katotohanan. Kasi po ang katotohanan, masakit po yan tanggapin. Sabi nga, truth, it is hard to handle truth. Truth hurts, sabi nga nila yung iba. Kaya nga po, pag tayo hindi pa mature sa pananampalataya, hindi tayo kumakain ng solid food, pag tayo po nakatanggap ng truth, nagiging sensitive po tayo. Nagiging, sabi nga nadi-discourage tayo agad. Pangalawa, laziness. Ito po, delikado po ito. Yung pagiging tamad. Ayaw po ng Panginoon ito. Kapag tayo po stagnant ang faith natin, nagiging tamad po tayo. Ano pa? Loss of spiritual sight. Ito po, delikado po ito. Pag tayo nawala na yung vision natin sa Panginoon, nawala na po yung spiritual sight natin. Kasi po yung spiritual sight, ito po yung faith natin eh. Ito po yung ating pananampalataya. Yung naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Yun po yung tinatawag na spiritual sight. Kapag tayo po naging stagnant sa pananampalataya, hindi na lumago, ay may posibilidad na mawala tayo sa pananampalataya. Mawala tayo sa iglesia ng Panginoon. At bumalik po tayo sa dati nating pamumuhay. Lukewarmness. Yung sala sa init, sala sa lamig. Yung pabor lang sa'yo, doon ka lang nag-church. Pag hindi na pabor, at tinatamad-tamad ka na, ay wala ka na rin sa church. Lalo na pag halimbawa, dumaraan ng church sa matinding problema. Halimbawa, o meron na halimbawa persecution sa loob ng church. Ang mga taong ito, wala na rin sa church. Hindi na mahagilap ni brother. Ano po? At ito pa yung mga taong mahilig magpabebe. Alam niyo po ba yung mahilig magpabebe? Yung gusto laging bini-baby. Halika na dito sa church. Halika na. Sunduin na kita. Diba? Ang daming ganong Kristiyano ngayon eh. Na halos hindi man lang mag-volunteer sa kanilang mga sarili na alamin at maging masigasig sa pananampalataya. Gusto yung hinihila-hila pa. Fruitlessness. Yung walang bunga, walang nakikitang bunga sa buhay. 10 years ng Kristiyano, 20 years ng Kristiyano, ganun pa rin ang pamumuhay. Nagmumura pa rin, naninirang puri pa rin ang kapwa, nagnanakaw pa rin, diba? Nandadaya pa rin, nagsisinungaling pa rin. Although mga kapatid, hindi ko sinasabi na pag Kristiyano na tayo, hindi na tayo nagkakasala. Pero itong mga taong ito, hindi na nga, nagkakasala na nga sila, wala pa silang bunga sa kanilang buhay. Yun po ang nangyayari kapag stagnant ang faith. At lastly, may potential po na sila po ay mag-backslide sa kanilang pananampalataya. Yung pag nakarinig ng konting masakit na mensahe, katulad nito na sinasabi ko po ngayon, bigla na lang nawawala sa church kasi nasaktan yung damdamin nila. Mag-ingat po tayo rito mga kapatid, dahil kung tayo po ay magiging stagnant sa pananampalataya, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. At tayo po ay tutulungan ng Diyos na makarecover at lumago sa pananampalataya sa Diyos. Remember this, God expects progress. Ang Diyos po nating sinasamba, nag-e-expect po sa atin ng paglago, ng progreso. Ano na po ba yung progress natin mula ngayong araw na ito? Ano po yung progress natin mula nung last year o 5 years from now o 5 years before at ngayon, taon na ito, na bagong taon natin na naman.
At alam nyo po kasi, ang progress hindi lang po nakatingin yan doon sa past niya kundi yung future niya rin. Meron po siyang goal na gustong abutin. Ganun po ang progressive na tao. Hindi lang po nakatingin sa past, kundi doon sa future niya. Ano ba yung gusto kong i-goal bilang Kristiyano? Ano ba yung mga dapat kong tanggalin sa ngayong taon na ito? Ano ba yung dapat kong ayusin? Ano ba yung dapat kong i-work out sa aking buhay? Hindi yung nag-iisip lang tayo ng ganun kapag bago sumapit ang bagong taon, yung mga New Year's resolution. Pero after 1 week ng January, wala na. Back to ano na naman, kinagawian. Di ba po? Spiritual growth includes the ability to teach, discern, and apply truth. Ang pagiging spiritual na matured po tayo, mga kapatid, tayo din po ay marunong magturo. Magturo sa ating mga kapatid, sa ating mga kapamilya, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. Huwag na muna tayong lalayo doon sa ano na yun, sa ating sabi nga inner core. Huwag muna tayong lalayo, doon muna tayo sa inner core natin, sa pamilya natin, sa kapatid natin, di ba? Ang mahirap po yung iba kasi, ibang tao na yung sinishare niya ng gospel, pero yung kapamilya niya mismo, hindi niya pa nashiran. Ang spiritual growth po, mga kapatid, marunong magturo, marunong mag-discern. Ano ba yung discern? Ito po yung kakayanan na mag-distinguish, mag-examine kung ano yung tama at mali. Yun po pala yung pagiging spiritual matured natin sa Panginoon. At sabi rito, apply truth. Hindi lang tayo learner, kundi na-apply natin sa ating buhay yung ating mga natututunan. Katulad po ngayon, kailangan po natin i-apply ito sa ating buhay upang sa gayon, mas lalo tayong maging mature sa harapan ng Diyos. Pangatlo, growth is not optional in the church. It is expected. Kung inaakala po natin na ang paglago sa pananampalataya ay para bagang mini-minimo o optional, pwedeng gawin, pwedeng hindi, nagkakamali po tayo, mga kapatid. Kasi po, ang utos sa atin ng Panginoon, tayo po ay lumago, tayo po ay maging mature, tayo po ay magsitibay sa pananampalataya. Hindi po tayo yung mga tinawag ng Diyos para tayo bibebebehin ng Panginoon, na para bang ini-spoil tayo ng Panginoon. Hindi po ganun ang isang Kristiyano. Kung gusto po nating makasama doon sa mga ililigtas ng Panginoon, wag lamang po tayong umasa na lagi na lang gatas ang kinakain natin, kundi tayo po ay humingi, magutom ng salita ng Diyos na nagbibigay ng matigas na pagkain sa atin. Sa gayon, mabubuo yung ating mga muscle, mga spiritual muscles, sabi ko nga kanina, at mas lalo tayong magsitibay lalo sa pananampalataya. Number 4, at ito po yung katapusan ng ating mensahe. Solid food produces solid growth. Mga kapatid, kung gusto po natin maging solid ang ating paglago, kailangan natin ng solid food. Kanina ko pa po sinasabi, mahalaga po sa atin ang solid food. Hebrews chapter 5, verse 14, ang sabi po rito ng author ng Hebrew, but solid food is for the mature, for those whose senses have been trained to distinguish between good and evil. Tingnan niyo po, malinaw po rito. Ang sabi ng author, ang solid food daw po ay para sa mga mature sa pananampalataya. Hindi po to para sa mga baby pa lang.
Itong mga mature na to, ano daw po yung pagiging mature? Yung nakakaalam, nakakaramdam. Sabi dito, those whose senses have been trained. Ito yung sinasabi ko kanina, marunong mag-discern, marunong mag-examine, mag-test kung ano ang tama at mali. Ito po ang isang sabi niya palatandaan ng pagiging matured sa pananampalataya. Yung marunong kang mag-discern kung ano yung tama at mali. Ano po ba yung solid food? Ito ba yung Word of God lang? Sabi ko po rito, solid food represents deeper biblical understanding. Deeper biblical understanding. Yung hindi ka na lang laging nakikinig ng kwento ni Jose, ni Jonas, ni pagkapanganakan ni Jesus, kwento ng ni Moises. Hindi na lang po yun ang lagi mong pinag-aaralan. Hindi na lang laging yun yung gusto mong pakinggan sa loob ng church. Kundi, mas lalo kang nagdidig deeper. Mas lalo kang naghuhukay. Kumbaga sa parang naghahanap ka ng ginto sa loob ng lupa. Hinuhukay mo ng hinuhukay yung salita ng Lord para magkaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos. Huwag po nating isipin, ano kasi hindi ako nag-seminary, kaya hindi ko maunawa ang gusto ang Biblia. Well, meron po ako sa inyong ibibigay na katotohanan. Hindi po sa seminary na uunawaan ang salita ng Diyos. Huwag po natin isipin na kailangan mo mag-seminary para na mas lalo kang maging malalim sa salita ng Diyos. No, yan po ay isang katang isip. Para po tayo mas maging malalim sa pagbabasa, pag-uunawa ng salita ng Diyos, kailangan po natin humingi ng tulong sa banal na Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Kailangan po nating mas damihan, mas dalasan yung pananalangin natin sa Diyos. Sa gayon, ang Panginoon ang pagbibigay sa atin ng wisdom para tayo po ay matutunan natin ang mga salita niya. Hindi po yan kukuha kung anumang mga academics o kung anumang mga paliwanag sa social media. Kundi talaga pong ito po ay may paggabay ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya po, kung gusto po nating mas maging mature, kumain po tayo ng solid food. Ano pa yung solid food? Ito po yung wisdom na galing sa Diyos. Yung ethical living. Ibig sabihin kasi po ng wisdom, hindi po ito para sa utak lang. Kundi po ang wisdom ay yung mga natutunan mo sa Biblia na ina-apply po natin sa ating buhay. Yan po ang ibig sabihin ng wisdom. Pag ang isang katotohanan ng Biblia ay walang application sa buhay po natin, hindi po yan wisdom. Ito po ay isang academics, hanggang sa utak lang po natin. Pero po ito po ay in-apply natin sa ating buhay, ito po ay nagiging karunungan. Ano pa? Ito pong solid food nagre-represent ng advanced learning. Kailan pa po tayo maghahangad na mas lalong mag-advance yung ating nalalaman sa Biblia? Ngayon na po. Huwag na nating antayin na magkasakit-sakit pa tayo. Huwag na natin, saka na lang yan, pag wala na akong trabaho, pag retire na ako, saka na lang ako mag-aaral maigi sa Bible. Huwag po tayo mag-isip ng ganun. Ngayon po, pwede na natin gawin. Lalo na napaka-advance na ng ating technology. Kailangan maganda na pong gawin po ito ngayon. Kasi ngayon, libre na magbasa ng Greek, magbasa ng Hebrew, kung anong mga aklat, mga dictionary, diba? Hindi katulad po nung panahon dati na mahirap po maghanap ng mga ganun. Kailangan ka munang pumunta ng library. Diba?
Kailangan po natin alamin yan, yung mga exegesis, eisegesis, ano yung mga ibig sabihin yan? Paano tayo magbasa ng Biblia? Paano unawain ang mga Biblia? Ang Biblia, 'di ba? Yung original context ng Biblia para po natin mas ma-appreciate yung meaning sa likod ng mga sulat ng mga author ng nasa Bible. Ayan po yung sinasabi nating advanced learning. At panghuli yung solid food, nagre-represent po ito ng challenging ministry. Yung ministry na talagang nadadala ka out of your comfort zone. Nasubukan na po ba natin nangaral sa bus, nangaral sa jeep, nangaral publicly? Yun po yung sinasabi nating challenging ministry. Yung nasubukan na po ba natin pumunta ng kulungan para mag-share ng gospel? Nasubukan na po ba natin pinag-pray ang ating kaibigan, ang ating co-workers, ang ating yung mga stranger sa buhay natin? Nasubukan na po ba natin yun? Yun po yung mga challenging ministry. Alam niyo po yung mga ganon, kapag naranasan natin sa buhay natin yun, mas lalo tayong nagiging uhaw sa salita ng Diyos. Mas lalo tayo nagiging uhaw sa gawain sa Panginoon. Pero pag tayo po lagi nga, wala naman pakialam, si ano na lang, si pastor na lang bahala dyan. O saka na lang ako gagawa niyan pag hindi na ako mahiyain. Aba, mga kapatid, today is the day of salvation. Sabi nga ng Panginoon, now is the day of salvation. Sabi niya, be ready, season and out of season. Mamaya biglang may nagtanong sa atin, hindi naman natin alam kung paano sagutin. Kailangan po lagi tayong handa. Lagi po tayong equipped para po sa ministeryo ng ating Panginoon. Solid food is for matured to be healthy spiritually. Ano ba yung mga marka o marks of maturity? Katulad yung sinabi ko kanina, marunong mag-discern between good and evil, mayroong self-control, merong spiritual responsibility, marunong mag-pray, prayerful, talagang matindi ang prayer life niya, study word o study God's word voluntarily, yung hindi ka pa laging pinakaalalahanan ng iyong ministro, kailangan ikaw mismo nagbo-volunteer. Ganun po ang matured sa pananampalataya. At lastly, marunong mag-participate sa loob ng iglesia ng Panginoon. Huwag po tayong laging chairman o chairwoman. Ano po yung chairwoman? Yung laging nasa chair. Dapat po tayo matuto, ma-involve sa mga ministeryo sa loob ng church. Kahit napakaliit po na bagay yan, napakaliit po na task, ang mahalaga po ay kumikilos tayo na parang iisang katawan. Ito pong kalingkingan natin, hindi naman nagre-reklamo kapag lumalakad yung paa natin. Pero kapag walang kalingkingan, nahihirapan tayong humawak ng mga bagay. Tignan niyo po yan. Kaya ganun din po sa church. Yung mga maliliit na bagay, napakahalaga po yan sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung gusto po natin maging mature, ito po yung ating goal this year para po sa paglago ng ating pananampalataya. At bilang pagtatapos mga kapatid, ito po ang conclusion natin. The church is strongest when believers move from being fed to feeding others, move from learning to living, move from receiving to reproducing. Huwag po tayo laging maging isip bata, kundi tayo po ay hayaan natin ng Panginoon na tayo po ay maging matured, tayo ay mas lumakas, mas maging matanda sa pag-iisip at sa pananampalataya
upang sa gayon ay mas lalong maging kagamit-gamit po tayo sa ating Panginoon na tagapagligtas natin. Mga kapatid, ang hamon po natin sa taon po na ito ay hayaan po natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay at tayo po ay tumanggap ng mga karapat-dapat na pagkain espiritual na kinakailangan po ng ating buhay, depende po sa level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Purihin po ang Diyos, pagpalain po tayo ng Panginoon at samahan tayo muli sa susunod na linggo para po sa panibagong topic na ating pong mapapakinggan. Nawa po ay sama-sama po tayong patuloy na magtapat sa Diyos at ang kapayapaan ng Panginoon ang iniiwan ko po sa inyong lahat. God bless po at ingatan po kayo ng Panginoon.